November 28, Huwebes. 2 araw na lang. Anong tawag ton? November 30 na. Hindi. 2 araw na lang, tapos noon December na. Mas nalalapit ang Pasko, mas feel natin ang holiday season, pero ilang weeks pa lang sobrang feel na natin ang holiday dahil sa kaliwat kanang traffic kahit hindi rush hour. Kahapon nga lang yung nag-ano kami, na get together kami, parang Christmas get together, Thanksgiving get together, kasamang ating mga staff sa kayo doon. Natapos na kami mga 2 or 3 p.m. and then balik kami sa South Luzon Expressway. Grabe na yung traffic. Hindi pa rush hour yun Paano yung naging oras nun, yung pag alas 5, alas 6 na, yung nagsiuwian na yung mga nasa opisina. So ramdam mo na talaga yung sorry, nababurp ako. Ramdam mo na talaga yung yung holiday season, no? Wala nang oras-oras ngayon ng traffic. So everywhere expect mo na. Pero ang good news naman noon, despite sa traffic, wala pa rin bagyo, no? Walang ulan, even ulan wala tayong nararanasan. So magandang news 'yun dahil alam mo naman itong mga first part ng November talagang kaliwat kanan yung bagyo, no? Sunod-sunod, pagkatapos ng isa may parating na isa. So hindi ka talaga nakakabuelo pa no? Pero this time maganda ang weather, kaya ang mga tao sinasamantala, lahat nasa labas. And expected naman kasi nga holiday season, no? Talagang lalabas at lalabas sila dahil di ba ugali yan anong tawag doon? Todo labas, todo kain. Tapos pagdating ng January, yan, butas ang bulsa, tapos ang tataba natin, tapos nandyan ang New Year's resolution, hindi na ako gagastos, hindi na ako kakain. Cycle yan ganyan talaga Pero di ba, ang importante nag-i-enjoy tayo lahat, no? Ganyan ang nangyayari every year dito sa Pilipinas, Hindi ko lang alam sa buhay sa ibang bansa, di ba? Kaya lagi nilang sinasabi, masaya talaga ang Pasko rito. Kasi nga, di ba, as early as September pa lang may mga nagtatayo na ng Christmas tree sa mga mall, pinapatugtog na yung mga music ni Jose Marichan. So dito last quarter talaga ang Christmas dito Also, kaya syempre maraming panggastos ang mga tao. Nag-uumpisa na rin kasing magbigayan ng mga bonuses, 13th month pay, yan, parties doon, parties dito. So masaya talaga. At ang hirap kasi tanggihan no? Parang tatanggi ka, sasabihin sa'yo ang KJ mo, wala kang pakisama. So mapipilitan ka lalo na sa kumpanya. Naalala ko nga na nag-work din ako dati sa isang kumpanya, no? Lalo na pagbaguhan ka, pag malapit na ang Christmas party, matik yan, sasayaw ka. Kung ano mang program yan, kasama ka sa sasayaw at wala kang takas doon. Dahil bago ka nga, kailangan mong makisama, kailangan makuha mo yung loob ng mga kasamahan mo, di ba? Kasi pag hindi ka nag-participate, pangit na first impression yan sa'yo na ito kabago-bago hindi nakikisama, di ba? Ganon ang kultura ng mga opisina rito Kaya yan ang biruan Nako, pag natanggap ka ng mga sasayaw ka. O kaya basta baguhan ka pala sa trabaho, sasayaw ka. Kahit ilang buwan ka na dyan, wala kang takas sa mga Christmas party. Talagang kasama ka sa mga magpe-perform. Kung hindi nga sayaw, kanta di ba? Basta meron kang ma-showcase kung ano man ang kaya mong maipakita sa mga crowd pagdating ng Christmas party. Pero at the same time, damay ka naman sa mga kaliwat kanan ng mga events, no? So nandyan ang party para sa department mo, party sa buong kumpanya, tapos meron pang party yan yung mga pag meron ka ng naging kabanding na tropa, yung meron kayong mga grupo-grupo. So non-stop din ng mga kaliwat ka ng Christmas party. Yun nga lang, yung usually sa mga ganyan,
Yung iba, sagot ng kumpanya, pero yung iba, mag-aambagan kayo kung gusto nyo ng extra party para sa grupo nyo. Ambagan yun. Meron pang exchange gift. Diba? So, nakakamiss din naman magtrabaho sa isang kumpanya. Yun yung mga yun yung mga happenings no? Lalo na pag holiday season. Tapos pag nagtagal, nakaraos ka sa pagiging baguhan sa opisina, the next year, ikaw naman ang babawi, di ba? Doon ka sa mga, titignan mo yung mga baguhan, doon ka naman babawi ngayon. Masarap ngayon ang pakiramdam, no? Dahil pinagdaanan mo. Yun, ganun lang again, cycle lang naman yan, paulit-ulit, di ba? So, anyway, nandito pala ako sa bahay ng utol ko dahil baseball training ni Pixar mamayang hapon. So, the usual tayo, nakikisuyo tayo sa kapatid ko para sunduin sa school si Pixar dahil kasabay ang kanyang pinsan, and then straight na sila for baseball training. So, tayo, nagsusundo na lang tayo pagpatapos na yung baseball training. So, hatid ko muna dito sa bahay ni utol. Gamit ni Pixar. Okay, natin na natin. Meron nga pala tayong mga damit, i-donate. Tapos may laruan. Yan. I-donate natin sa pinag-gym natin sa Anytime Fitness. Kasi meron box doon na parang yung mga gustong mga members ng gym, kung gustong mag-donate like sapatos, laruan, damit, gamit na damit. So, pwedeng mag-donate. So, naghanap kami sa bahay ni Teens. Ito, dadalhin ko today. Para to sa mga, natin, mga kapatid nating mga AETAs. A-E-T-A. Yun, di ba? Yun ang spelling. Pero sa atin, pinopronounce natin AETAs. Yan, mga... Ewan ko, pakicorrect ako kung tama yung pagkabigkas ko. Pero yun, meron tayong mga extras para sa kanila. Para... okay naman, at least may mga dagdag gamit sila itong Pasko. Yung mga do-donate natin, laruan tsaka damit. Okay, Biyernes na, November 29. Pakita ko lang yung interior nitong Ford Explorer. Ito po yung binibenta na namin, and nakakuha na po kami ng feedback sa mga kaibigan nating buy and sell. Nagre-range po ito sa 600 to 800k. Yun daw yung market value niya sa labas, depende sa condition ng kotse. So, pwede naman i-test drive para malaman natin, pero masasabi ko po, condition po itong kotse, alaga po ito sa ating mga auto service, kung saan din po natin pinapaservice yung kotse natin at yung kay Tinsel. So, ito po yung interior niya, ito pa yung manibela, ito yung panel niya, tapos may cup holders din po. And then malaki yung kanyang storage. Ito po pala sa camera to. Ito po yung camera niya. Yan. Front and back camera. Meron din po nagre-reflect dito. And then ito mga power windows, power lock, both sides. And then very spacious po ito. Yan. Even sa likod. Very spacious. Leather seats. Yan. Kita natin yung sa likuran, no? And even dito sa front. Yan. Ito yung sa driver seat. Yan. Okay. Ito yung sa likod. So, pwedeng i-ano yung upuan. I-fold para maluwag yung storage. Pero kung hindi naman, 7-seater po ito. Pwedeng umupo sa likod. So, ayan, naka-fold lang. So, again, binibenta na po namin ito. Ito po yung kabuuan ng kotse.
Binibenta na po namin kasi madalang na po namin gamitin. Mas ginagamit po kasi ni Tins yung Toyota Innova niya. Ayan. So for sale po ito. Doon lang po sa mga interesado, no? Pero nakapost na rin po kami sa social media and in-inform na rin po namin yung buy and sell. So mag-aantay na lang tayo ng mga tawag or yung mga gusto mag-test drive. So yun lang po.